Okay, bali ngayon ay natapos ko nang ituro sa iyo ha, yung mga ganyan sa taas ng letra na fatha, kasra naman ang pangalan kapag sa baba, at saka yung double na fathatain kapag sa taas, kasratain kapag sa baba ng letra, at saka yung ganyan na damatain, at saka yung ganito na tinatawag na sukun, at saka yung sadda. Bali ngayon ay magsisimula na tayo ng Quran. Bali dito sa Quran ay wala nang, hindi na ako gagamit dito ng salita, ng mga salita na ginamit ko doon sa una na hindi salita ng Arabic ha. Dito ay salita na ng Arabic ang gagamitin ko dito, salita na sa Quran ang gagamitin ko dito, kaya kailangan talaga na maintindihan mo dito sa umpisa pa lang na ituturo ko dito, dahil sunod-sunod itong ituturo ko sa iyo dito ay ganun pa rin, step by step. Dadaan tayo sa yung unti-unti lang para hindi ka mahirapan. Bali ito ang unahin ko dito sa iyo sa Quran, ay mamaya pakita ko rin sa iyo sa Quran yung mga ganyan, nakita mo sa Quran. Unahin na natin. Ito, ipapakilala ko muna sa iyo yung mga bawi na sinulat ko. Ito sila kapag nakita mo sa Quran, ito yung bawi na fatha, kasra, yan siya. Yan naman yung sadda. Yan ang sukun, ganyan ang sukun dito sa Quran. Yan. Okay. Ito ang dhamma. Yan. Ito naman ang kapag double, ito sila. Yan. Yan ay fathatain. Saan pa ba yung wala tayong makitang dhammatain dito? Yan. Yan ang dhammatain, yung double na dhamma. At yung iba pang sign ay hanap tayo dito sa iba. Yan. Yung ganito, yan. Yan siya. Yung isa ay wala dito sa ibang Quran, makikita natin at saka sa madrasa. Bali, okay na yun, at least na ipakilala ko sa iyo. Bali, balik tayo dito. Ito, bali dito sa Quran, ito yung unahin ko sa iyo ha. Ipapaintindi ko muna sa iyo, ay ito yung kailangan unahin ko sa iyo. Kapag sa Quran, kapag meron tayong makitang alif na sumunod sa babasahin mo, yung alif na walang bawil, at saka waw na walang bawil, at saka itong ya na walang bawil, ganun din kapag itong aliful line. Ang aliful line na ito ay wala doon sa Arabic alphabet, pero dito pa lang. Ang aliful line na yan ay pwede rin magiging ya kapag may bawil yan, ay nagiging ya na rin. Parang ya na rin. Pero kapag walang bawil, ay ang gagawin mo sa babasahin mo kapag makita mo yung ganyan ay patagalin mo ng konti ba? Yung patagalin mo ng konti. Halimbawa, itong lam na yan, kapag ganyan ay ila. Kapag meron ka makitang dumikit dito na ganyan, yan ay alif line. Sabihin mo na ila. Patagalin mo ng konti. Ila. Ganun din kapag itong fa, yan ay fi. Kapag may dumikit sa kanina ganyan, yan ay alif line. Sabihin mo na fi. Yan. At ganun din ang mga ito. Ganyan. Halimbawa, itong mim. Ganyan ay ma. Kapag may alif dyan, sabihin na ma. Patagalin mo lang ng konti. At yun. At ganun din kapag makita mo itong alifus sagira, yung alif na maliit, o yung waus sagira, yung waw na maliit, at saka yung sign na ganyan, makita mo. Sila rin pareho lang, patagalin mo. Sila kapag nakita mo, pero may pero pa. Pero hindi ko muna sabihin ng pero, para makapokus ka dito sa patagalin. Bali, next, sa Quran, kapag makita natin ang alif at saka lam na lagi magkasama ha. Ang alif at saka lam na walang bawil, meron ka makikitang maliit na parang ganyan na sign ba? Hindi yan dhamma, pero parang ganyan. At saka yung alif, minsan makita mong may sukun dyan. Ay, itong lam, may makita kang sukun, minsan wala. Depende yun sa kadugtong niya dito. Bali, kapag nakita mo yung ganyan sa Quran, ay automatic na yan, basahin mo ng al. Wala ka nang isipin pa. Basahin mo ng al diretso. Basta walang bawil. Hindi yan dhamma ha, hindi yan dhamma. Ganyan ang dhamma, kaya hindi yan dhamma. Ganyan. Bali, automatic al kung basahin mo. Bali, naiiba lang kung basahin kapag ang kasunod ng lam dito ay may kasamang sadda, ay nasa silent ang lam. Pero mamaya lang, unahin ko muna natin ito. Halimbawa, ito ay sunod niya ay kaf. Kaf, fa, ra. Alisin muna natin ito ha. Fa, ya at saka ra. Ay, ya at saka nun. Bali, may alif po sa gira dyan. Ito ay basahin mo ito ng al-kafirin. Automatic na yan al. Al-ka, patagalin mo dito sa ka. Dito sa ka kasi may alif po sa gira dyan. Firin, ganun din dito sa
rin kasi meron ya dito na walang bawel. Ganun yun ha. Bali, al-kafirin. Bali, sa Quran, tuwing mag-i-stop tayo sa ating babasahin, huwag na natin gamitin yung bawel na makikita natin sa last. Maliban na lang kung meron tayong makitang dito sa last niya na makita natin yung mga ganito rin na walang bawel. Ay, gamitin natin. Pero kapag ganyan lang ay huwag. Gawin na natin sukun yan. Bali, ito ay al-kafirin. Okay, balik tayo sa yung ganito. Yung masasilent na ganyan, kapag masasilent ang lang, kapag ang sumunod sa kanyang letra, sumunod sa lam ay may bawel, ay halimbawa kapag ito ay alif, lam, halimbawa ang sumunod sa kanya ay letrang sin, or sin, mim, ito ay sin ay may sad. Bali, ito yung bawel ng mim, yan, hindi natin gamitin yan. Bali, ito ay basahin mo ito ng as-sama. Bali, silent ang alif. Ganun yun. Bali, sa next video naman.